palagay mo, Ma'am Cora, saan ho considering the facts and figures that you see now, palagay nyo sa 2 taon pa ni BBM ay ano kayang kaya niya na iangat pa itong ekonomiya natin? Siguro, ganyan, 2%, 3%. Hindi na lalampas ang 3% yan, mahirap. Tsaka yun nga, dadami yung walang trabaho. Sa loob ng 2 taon po, mukhang walang pag-asa. Tsaka lalaki yung utang. Dahil lalaki yung utang at ang mga inflation rate ay parang hindi naman po talaga kaya niyang ibaba yan. Alam mo, sinisisi nila yung oil crisis. Pero actually, yung December, wala pang oil crisis eh. Ang growth noon, 3%. Oo. Tapos yung oil crisis nangyari second half of March na lang yan eh. So most of the first quarter, walang crisis. Pero 2.8% ang growth rate ng ekonomiya. So, ano nga asahan nila? Maski ngayon, bumabagsak na yung presyo ng crudo, di ba? 78 na lang. So, maski bumagsak ang inflation, mahina pa rin ang economy. Kasi yung trabaho ang importante. Kung walang trabaho, walang investments, mahina ang economy. Pag walang trabaho, mahina ang investment, mahina ang economy, diba? walang gagastusin, walang kikitain ng mga kumpanya. kikitain, mas maraming Pilipino ang nagugutom. Kaya ito po ang panawagan natin sa ating gobyerno. Ibaba nyo na lang po yung mga tax namin para naman po may konting ginhawa naman ang mga pobreng Pilipino. Tsaka itigil na nila talaga yung corruption. Kasi hanggat meron yan, at tsaka walang accountable, walang papasok na investors dito. Corruption remains to be the number one reason why we are a poor country and our development is very, very slow. Our debt, national debt is very high. And of course, confidence of investments is very, very low. And so, why will BBM wonder why hindi tayo napanalo ng seat man lang doon sa National Security Council? Ang baba naman ang tingin ng ibang bansa sa atin. At sino po naman dapat sisihin doon? Di ko nga alam kung anong sasabihin niya sa SONA eh. Baka naman may kumakulong na, Ma'am Cora, by this time. So, pero pagdating sa ekonomiya, hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Siguro, ano na naman siya, magbubudol na naman siya. Yun na. Sayang kung hindi niya naman pala kaya yung mga pinagsasabi niya sa atin 4 years ago. Imagine, dami niyang promises noon. Wala naman nangyari. Yun. Kaya nga nagsalita na ako di ba? Kasi wala naman sumusulat sa mainstream media. Dahil pala, lumabas dun sa investigasyon, meron palang mga media personalities na tumatanggap. Yun. Diba? Kaya, mga kababayan, wag niyo pong tantanan ang inyong mga pagkomento at protesta sa kapalpakan ng administrasyon ng gobyerno natin dahil pagmamahal po ito natin sa ating bayan.